Isang nakakabahalang balita, kinumpirma na ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA na kanilang napanood ang isang video kung saan ipinapakita na ang Pangulo na si Bongbong Marcos at si Liza Marcos ay gumagamit ng illegal na droga. Ayon sa PDEA, ang naturang video ay nagpapakita ng malinaw na paglabag sa batas laban sa droga. Kaakibat ng kontrobersyang ito, lumalabas rin ang aligasyon na sa Department of Justice Secretary Remulla ay sangkot sa nasabing insidente. Ayon sa ilang mga ulat, si Secretary Remulla ay kasabwat sa mga individual na sangkot sa paggamit at pagbebenta ng iligal na droga sa bansa. Hinihimok ng mga grupo ang agarang pagkilos ng kinauukulan upang maimbisigahan ang mga aligasyon at mapanagot ang mga sangkot sa paglabag sa batas. Naniniwala silang mahalaga ang pagpapanagot upang mapanatili ang katarungan at proteksyon sa kalusugan ng publiko laban sa iligal na droga. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Dalawang PDEA reports, di ba? Ito yon, okay? Ito yung dalawang PDEA report ng pre-operation report at yung pre-op at saka yung authority to operate. But ito, na-miss nyo to, okay? Pero pinakita ko rin naman to, itong dated March 10 of 2012, which is yung memorandum. Ayan yung memorandum. Balikan natin to. Di ba mainit na ito, maugong na itong bonggang-bongga na sinasabi ng PDEA, ito daw po ay fake. At ito ay AI. So nagpasalamat nga tayo sa Daily Tribune na pinost nila, pero ilang oras lang ba yun, ay tinawagan sila ng Jotang Ginemes na gobyerno ni Kuting Jr. sa pamamagitan ni Cesar Chavez ng Presidential Communications. Pinag-take down, diniktahan ang Daily Tribune. Okay, alam nyo na yung ganon. So, palangga, balik tayo dito sa March 10 of 2012 kasi ngayon, i-reveal na natin kung sino yung artista. And also, yung mga palangga nating mga magagaling ay nakahanap ng article o ng video from TV Patrol in 2011 na itong artistang ito ay nasangkot siya sa pambubugbog ng kanyang mga kasambahay. Nung una kasi sabi ko mga palangga, ayaw ko sana siyang pangalanan. Ayaw muna siya idamay kasi sabi ko hindi naman siya politiko, wala naman siya ninanakaw sa bayan, sa halip na sira yung kanyang buhay. Pero kasi may mga bagay na kailangang pangalanan kasi hinihingi ng pagkakataon at hindi natin pwedeng ikubli sa ngalan ng katotohanan. Sa ngalan ng katotohanan ng fairness and transparency sa ating bayan. Basahin natin ulit ito ng bonggang-bongga. Etong memorandum na ito. Okay, for Director, IIS, Intelligence and Investigation Service. Okay, from Investigation Division. Ano yung subject? Reported nefarious activities of Miss Soriano. Okay, gano'n lang pangalan natin. You know what I mean. Okay, AKA Maria. And Bongbong Marcos at Bonget. Okay, si Terry. Kaya nga itong Terry. Okay? March 10, 2012. I'm sorry, kailangan natin siya pangalanan sa ngalan ng katotohanan na malaman ng Pilipino. Dahil ito po ay usapin ng 115 million Filipinos na meron tayong isang presidente ngayon na isang bangag. March 10, 2012, this has reference to the reported nefarious activities of Miss Soriano, AKA Maria, or anak ni John Marcia, wala na tinodo na natin. Unit 46C, Rizal Tower Building, Rockwell, Barangay Poblacion, Makati City, and Bongbong Marcos at Bonget with an unknown address. So, may mga lumabas kasi, sige tapusin ko muna. Number 2, ito. A confidential informant personally appeared before this office and reported the above-named showbiz and political personalities together with some unidentified male and female companions who were allegedly seen inhaling powders
powdery substance suspected to be illegal pulburon inside the above cited condominium. Okay? Cited condominium unit. Recommend approval of the attached pre-operation report or authority to operate to conduct casing and surveillance to verify the veracity of this report for their possible apprehension if warranted. So may perma. So ito yung March 10. So kaya nga yung PIDEA at yung mga dugyot nila, ito daw sinasabi ay AI, ay fake news. Mamaya dadako tayo sa pinaka-exciting part, darling. So dun sa pre-op na pinakita ko sa inyo, meron lang doong address na hindi nag-match. At ito yung ginagamit nila. Okay? Yung sa pre-op na to, ito na yung binabasa ko mga hitad. Okay? Pre-op na yan. Okay? Ang sabi dito, walang control number, di ba? Dated March 11, the next day na ito. Yung binasa ko kanina, yung memorandum was March 10. Ang sabi dito, Unit Office Intelligence and Investigation Service, name of target. Ayun na nga, pinangalan na natin yung target. And some unidentified male and female cohorts. Okay, specific area of operation, NCR, Makati City. Anong sabi dito? Summary of information. Dito ito yung mga nilulusot ng mga dugyot ni Kuting ng which daw ba talaga? 4C or 46C ang address. Okay. A confidential informant personally appeared before this office and reported that a group of showbiz and politically affluent personalities are frequently using illegal pulburon inside. Pasensya na, kailangan natin baguhin minsan yung mga terminology, ha? Illegal pulburon inside Unit 4C, Rizal Tower Building, Rockwell. Siyempre, ito yung palusot nila. Ay, sinungaling ka, Maharlika, ano ba talaga? 46C o 4C? I believe, ito ay an honest mistake. Okay? Yung typographical error. Nangyayari yan. Kasi tao lang ang nag-type nito, hindi AI. Kasi kung AI ito, at talagang intention to make a fake document para sirain si Kuting, my God, hindi nagkaroon sana ng human error or typographical error. So, pinerfect na sana natin kung AI. Right? So, bago tayo tumuloy sa pinaka-exciting part, mga kababayan, ano bang address dito sa kabila? Na-discuss ko na to mga to, pero yun know, doon ko muna linawin yung address na sinasabi ay fake daw. Fake yan, Maharlika, kasi iba-ibang address. May papanood ko sa yung video back in 2011. This video, magko-confirm sa inyo, matalas lang kasi talaga mata ko eh. Kahit malabo, matalas din ang mata ko paminsan-minsan. Okay? Here, darling. Okay, listen to this. Ng mga opisyal ng barangay ang actress na si Maricel Soriano para harapin ang reklamong mga abuso na isinampa ng kanyang dalawang kasambahay. Nagpapatrol, Zaytan Ambrosio. Iminuwestra ng dalawang biktimang sina May Cachuela, 22 anyos, at Camille Acohedo, 18 taong gulang, kung paano umano sila tinadyakan, sinaktan, at pinanta ang babarili ng kanilang among aktres na si Maricel Soriano noong June 29 sa isang condo unit sa Rockwell, Makati. Papatayin ko kayo. Yun, mura na raw siya ng Take mura. note, Papatayin Rockwell. ko kayo, dito kayo mamamatay, sabi niya. Ayon sa kanila, nakikita ng anak ni Maricel na si Chen kung paano sila tratuhin ng aktres. Pentrimetida ka, mga ganun po siya magmura. Mga wampas lupang katulong lang kayo, sabi niya po sa amin. Ang anak ng aktres sumano nagbigay ng permiso na makalaya na sila. Galing sa pala sina May at Camille. Actually, Hindi ko pa lang nagtatrabaho kay Maricel. Actually, mga palangga, puputulin ko na to. Okay? Hindi naman kasi relevant yung tungkol sa pagbugbog sa mga kasambahay. Ang relevant po dito sa report na to, na-i-flash sa report yung address ni Terry. Okay? Here we go. Okay? Kaya dito, mga palangga, na-i-flash yung kanyang address. Okay? Ano natin? We have to be very careful. Alam nyo na. Okay? We have to be very careful. Here. 46C. Yan po yung address na pinakita dyan sa TV Patrol. 46C Rizal Building. Exactly match here dun sa mga gustong panoorin itong buo na ito. Hanapin nyo na, dyan lang yan sa TV Patrol, sa TikTok nagkalat yan. So meaning, ang tamang address dito, itong nasa memorandum. Ibig sabihin, nasa memorandum yung tamang address, so yung kinabukasan, nakulangan lang siya ng 6.
So it's typographical error. It's a human error. Kasi ang involved dito, si Terry. Isa siya nakasama ni Kuting na kung saan nakitaan ng white powdery substance na sinisinghot nila. So mga palangga, since ang subject dito, ang subject o ang target noong March 10 of 2012 ay the same person, yung pinarinig ko sa inyo sa balita, tapos yung address ay flash mismo ng TV Patrol. Alam ng TV Patrol yan. Huwag niyong burahin yung ano na yan. Huwag niyong burahin yung balita na yan. Pero ipopost ulit natin ito, i-share natin sa Maharlika Network at saka sa Boljakan natin sa Facebook. Lahat po itong mga dokumento na, mga susunod nating dokumento, ipapakita ko to, ipopost ko doon para meron kayong kopya. Alright? So meaning, itong Unit 46C, okay? 46C ay match sa subject at match dito sa balita ng TV Patrol in 2011. And the fact ito naman, 2011 nangyari yun, yung pagbububog. Ito naman, March 10 of 2012, nakalagay dito. So, klaro tayo dyan. Klaro and recto tayo dyan. Okay? So, kaya kung nagkamali man dun sa pre-operation report, again, it's a human error. Nangyayari yan. So, kung titignan natin yung sinasabi ng PDEA na AI ito, sabi ko nga, kung gagawa ka lang naman ng kasinungalingan para siraan mo yung tao, ipi-perfect mo na. Diba? Kung AI. But again, na-prove natin today sa inyo na nag-match ang address ni Terry at dito sa PDEA. Kasi si Terry ay isa siya sa target at siya nga ang nangunguna na kasama ni Kuting. Now what? What is the next attraction now? Mga kababayan, bakit ba kailangan ibuwis ni Itaya ni Maharlika ang kanyang buhay dito? Dahil gusto ko, ang pangarap ko, na sinasabi ni Kuting, ang pangarap ko, ibabangon tayo muli. Paano tayo babangon, mga kaibigan, kung ang inyong presidente ay isang bangag-bangag at ang simpleng, mga palanggat, ang simpleng mga bagay-bagay, ang simpleng not bagay-bagay, pag pupulburon test, ay hindi niya gagawin. By the way, sabi na nag-comment kanina ay nagkaayos na raw yung kasambahay at saka si Maricel. So kaya nga hindi naman relevant yung issue, but thank you. So ngayon mga palangga, okay? And also, yung pinalabas natin ng isang araw, kahapon yata yun, na questionable yung pinresent ni Kuting Jr. na pulburon test noong 2021 nung bago siya tumakbo. Alright? Bakit questionable? Yung processing, okay, mula doon sa collection of specimen ay 2 minutes lang. Ngayon mga kababayan, suspense daw. Kailangan di ako magalit muna ngayon kasi pag nagalit ako, baka mawala tayo. Kaya gusto ko, kalma-kalma lang muna tayo ng bonggang-bongga today. So this one, here, okay, ito yung pinakita ko sa inyo. Okay, ito. Ito yung actual, yung transaction date kung saan si Kuting ay, ulitin natin ulit. Yan siya ay nagpa-pulburon test. It's like more than 2 minutes lang ang mula sa actual hanggang sa report date. Ngayon, questionable yan. Kaya dapat, magpaliwanag ang ospital, okay, ang St. Luke's, ang pumirma, ang analyst at ang head of laboratory, yung doktor, kung bakit 2 minutes lang kakaiba yung kanyang pulburon test. Pero set aside muna natin yan. Actually, sobrang lahat ito ay juicy. Okay? Mga kababayan, ngayong araw na ito, dyan sa Pilipinas, napag-alaman ni Maharlika, actually marami nakakaalam. Kayo na lang ang nahuli. Okay? Na alam na ng Office of the President, alam na ni Marcos Jr., alam na ng Senate, okay? Alam na ng Senado at, teka lang, ito bagong papel to. Okay. Alam na ng Senado, alam na rin ng House of Representatives na ang ating pinakita sa inyong mga dokumento ay hindi AI. Bakit? My goodness. Yung pumirma po na investigation agent, napag-alaman natin, alam mo naman kahit sa loob ng Malacanang meron tayo talagang mga puting ahas na concerned. Concerned sila sa taong bayan. Concerned sila sa inyo. So napag-alaman natin, dated April 7. Here's the date. Okay? Sulat po ito. That's the date.
Ayan, April 7, 2024. Ito po ay patotoo na indeed, itong mga dokumentong pinakita natin and few days ago ay hindi po, fold natin, ay hindi po AI. Ito ay hindi AI dahil po dito sa sulat na ito na merong kopya ang PIDEA, Office of the President, kasi under yan kay PIDEA, under kay Kuting, at saka dapat naman talaga may kopya ang Senado at Kongreso. Ngayon, bayan, taong bayan, I think it's my duty bilang isang Pilipinong tumulo ang dugo o umagay ang dugo sa lupang sinilangan. Ito yata mission ko eh. Kasi ito'y pilit na ikukubli, itatago ng mga kapangyarihang nasa gobyerno sa 115 million Filipinos para protektahan si Marcos Jr. sa kanyang kabangagan. Tama ba? Hindi ko pinangungunahan ng Kongreso. Kongreso, Senado, well, wala tayong aasahan sa Office of the President at PIDEA kasi hawak nila yan sa liig. But I still have hope sa Kongreso at Senado. Kasi I believe may konti pang natitirang matino-tino dyan. Ngayong araw na ito mga kababayan, para tayong dear Ate Helen, di ba? Talagang kumakabog-kabog ang mga dibdib ninyo eh. Kasi gusto kong malumanay para manamnam natin ang istorya. Okay? Ngayong araw na ito mga hitad, ay sumulat ang pumirma itong investigation agent na ito ay, I believe, sulat niya ito, okay, sa Kongreso, Senado at Office of the President confirming na ang ipinakita ni Maharlika, okay, ay legit, hindi AI. Here, I will read the letter. Actually, ito yan mga pala, pinarin ko lang, ha? Okay? Ito po yung letter. To ang address Undersecretary Moro Virgilio M. Lazo, Director General of PIDEA. Okay? NIA, Northside Road, Barangay Piñahan, Quezon City. So, sinulatan siya, Dear Undersecretary Lazo. Ayan. Greetings, sabi niya. Sir, the undersigned former investigation agent, which is dun sa, sa papel natin na pinakita, is formally submitting himself to shed light on his alleged participation in the so-called PIDEA leaks concerning the documents presented by a certain Maharlika, a political blogger which this agency immediately debunks. Okay? Some of my former PIDEA colleagues warned me of the possible consequences of Maharlika's expose. Kaya nga 'di ba sabi ko sa inyo noon, ayokong pinagtatakpan ko pa rin yung pangalan kasi ayokong ma-risk ang buhay nitong agent na to na wala namang kamalay-malay dahil lumusot ang papeles o itong yung papel na ito papunta sa atin dahil ang nag-leak sa atin nito ay nasa loob din naman ng gobyerno na nagmamahal sa inyo na ayaw na nilang magkaroon ng pulboronic na presidente. But yung agent walang kamuwang-muwang kaya still, pinoprotektahan natin siya hanggang sa magsalita siya talaga at willing siya magsalita. My channel is open. Tuloy po natin. Okay. The undersigned has no participation in any manner and does not know how the said person acquired it. That was me. Okay, the said person. Please be informed that immediately upon his reassignment from IIS, okay, IIS is Intelligence and Investigation Service, okay? To the RONCR. What is RO? Comment nga dyan, hindi ko na research. RONCR and up to his termination in November 2013. He had no access to all case folders containing classified information stored and kept at the Intelligence and Investigation Service. So, tinerminate, okay? Tinerminate pala ito si Mr. Investigation Agent, okay? Kaya tapos doon sa department niya at inilipat dito sa RONCR, Regional Office. Thank you, Michael. Thank you. Yes, thank you very much. Okay? Concerning the classified information relative to the document that the political blogger is allegedly referring to against actress Miss Soriano,
and politician Bongbong Marcos and others. It is common knowledge at the agency's compound that the undersigned, the agent, was the one who personally interviewed the said confidential informant on March 10, 2012 at the IIS office in front of some IIS personnel who were present at that time. And the said interview was reduced to sworn statement. So yung confidential informant ay nagkwento, then ginawa, nag-sign siya ng sworn statement niya. The following day, which is yun na nga yung following day is March 11. Ito yung hawak nating papel. Yun yung pre-operation report. The following day, upon taking the witness deposition, he immediately prepared the pre-ops and the authority to operate. So ito na yung papel na una natin pinakita sa inyo. Okay? For possible casing and surveillance. A process under the PIDEA manual operations before the conduct of anti-pulburon operations. Okay? Unfortunately, the then deputy, listen to this, the then Deputy Director General for Operations halted the supposed planned anti-drug operation for unknown reasons. So, pinigil. So, tama yung impormasyon natin. Diba? Na pinigil. Although hindi pa napapangalanan si Ochoa dito, pero yung Director General ay ipinigil o tinigil ang in-stop ang operation, ang pag-raid supposedly kay Terry at kay Kuting. Okay? Ngayon, tuloy natin. Following the guidelines on document security, all the acquired classified documents were securely placed in a folder with a blue cover sheet. Confidential. Containing, ito na tayo, kaya may title tayong ganyan, pictures of some personalities while using suspected illegal chuchu o illegal pulburon inside the suspected high-end condo unit at the sworn statement given by the confidential informant, including the memo dated March 10, 2012, addressed to Department of IIS. Ito yung sinasabi niya sa sulat, mga palangga. March 10, ito. Okay, yan yung sinasabi niyang sulat. Okay? Ngayon, mga palangga, next page tayo. Okay? Together with the pre-ops and authority to operate, were securely stored and kept at the IIS office. If all those classified documents were continuously spread to unauthorized persons, okay? Ako yun. Kasama ako doon. Malay ko ba? Okay? Gusto lang naman ng ating mga palangga na malaman nyo lahat na nagpupulburon si Kuting. Okay? The highest possibility is that they could be used for personal and political reasons. But my reason is not personal. It's for the people na makalaya sa bangag-bangag na administrasyong ito. Tuloy natin. Please spare me from this mess. During the late President Aquino's administration, I suffered greatly from this agency's former crooked chief. Yung chief na nag-halt nito, na nagputol nito. Actually, mariresearch nyo yan kung sino ang chief nitong sinasabi niya. Diyan sa mga article na research na nakalimutan ko lang yung pangalan niya. Okay, tuloy. If warranted, I am more than willing to submit myself to any formal inquiry your office conducts. I am hoping that this letter will merit your utmost attention. Thank you and God bless. Sincerely yours, lovingly yours, the agent. So, pakita ko po sa inyo, katunayan, kailangan malaman ng taong bayan, ito po ay may kopya na ang presidente ninyong Kuting. May kopya na silang lahat. Ayan po yan. Okay? Ibig sabihin, nasa mga kamay ngayon ng presidente. Nasa mga kamay ng PIDEA, pero dalawang yan, wala tayong aasahan dyan. Umasa tayo kahit papaano sa Congress and Senate na mga palangga na patawag din na itong taong ito once and for all para magkalinaw. So meaning, dito sa letter na ito na natanggap nyo na, Congress at Senado, inunahan ko na kayo.
Kasi ayoko nagsisinungaling kayo sa taong bayan. Mga palangga, inunahan na natin na totoo, legit, dahil sa dala ng mga panindak din dito sa ano na to, agent na ito, minabuti niyang magsalita at gusto niyang magsabi sa taong bayan. Sabi ni Palangga, may nagsabi, Congress, wala na rin tayong asahan dyan, sabi ni Bolinggit. Kaya nga Palangga, tignan natin. Pero ang tanong ko sa inyo, dyan sa letter na yan, binanggit niya na may letratong nagsisesyon si Coting na nagpupulburon. Kaya nga ang tanong ko, aantayin niyo pa bang makita? Well, siguro, aantayin niyo pang makita. Dapat lang na makita ang pulburon na nagsisingot si Coting at ang video. Nasa mga kamay niyo yun. At babantayan ninyo etong Kongreso at Senado. At I hope ma-pick up ito ng medyang mga tahimik ang mga jutang ng taong bayan na ihayag, na ibalita ito ng mainstream media kung sila ay may natitira pang katiting na pagmamahal sa taong bayan. So, ibig sabihin, mga kababayan, ang pangalan ni Maharlika, okay? Pwede naman ako ipatawag sa Congress, wala namang problema sa akin eh. Via Zoom, walang problema. Yun, no? Patawag niyo ako, ano yung intention ko? Well, nasabi ko na lahat ito. Pero ibig sabihin, hindi po AI itong tungkol sa pulburon ni Coting. Alam ni Marcos Jr. sa sarili niya na siya ay pulburonic. Alam ni Senator Amy na siya ay pulburonic. Alam ni Lisa Ahas Aranta Marcos na sila ay mga pulburonic. Alam